kumalat nga ng mabilis sa buong mundo ang angas na hatid ng mga motor na ito na kompleto ang pagiging maangas nila sa kalsada. Ang CB150R, ang isang hubad at maangas Gixxer 150 ng Suzuki noong 2016 at ipinamalas ng Yamaha ang kanilang pambato, ang TFX 150. Hango sa salitang agresibo na handang akitin ang sinumang makakakita dito. Kaya noong panahong iyon, hindi lang bilis ang basihan ng pagiging isang tunay na astig. Nasusukat din yan kung paano ka magpakilig. At ngayon, busisiin natin 2024, bakit mo kukunin ang motor na ito? Dapat mong tapusin ang video. Boss Motovlog. Thank you. Mga boss, nakikita nyo po ba yan? Kung hindi nyo alam kung anong klaseng motor to o hindi nyo naabutan, pag nakita nyo ng personal, makikita nyo ang ganda niya. Ang ganda ng tindig, brusco, sports naked bike na talagang mataas po siya, no? Kung titingnan mo siya ng personal, ang ganda ng mga end ng motor. Kumbaga matalas po yung mga end nito. Kasi mga panahon na yun, 2016, ganito po talaga yung hulmahan ng mga motor. Kumbaga sporty, matalas yung mga edges. Hanggang ngayon pa rin naman matatalas ang mga edges ng mga motor, no? So mas nagustuhan ng Pinoy yung ganitong design. Pero itong TFX na to, mga bossing, pala to, discontinue na. So wala na siya. Kasi siya, naka Euro 3 pa lang compliant. Syempre ang basihan kasi sa European market sa emission yung sa European standard na Euro 5. So may mga ilan-ilan pa na Euro 4. Sa atin naman pwede pa Euro 4. Nga lang talagang ang standard talaga Euro 5 na. Kumbaga halos wala ka nang makitang usok na bumubuga sa tambucho. Sobrang tining na ng buga ng gasolina. Kumbaga nakuha na nila yung pinaka halos eksakto na, perfecto na yung kombinasyon ng hangin sa gasolina. Kumbaga halos almost perfect na. So para dito naman sa TFX, mga bossing, alam mo bakit kukunin ko to personally? Kasi na siya, distinct na. Kumbaga wala ka nang makikitang ganito. Bibihira na lang yung pagka-distinct ng isang motor. Yun po yung para sa akin lang. Hindi ko na iniisip dito yung after sales, kung ano yung pyesa na mawawala na hindi ko mapapalitan. For sure meron yan, magagawa ng paraan yan. Yamaha yan nag-i-exist pa naman ang Yamaha. Hindi pa naman totally na wala ang Yamaha, nandiyan pa rin siya. Pero medyo mahirapan ka lang ng konti lang, pero kayang gawa ng paraan yan. Pero yung pagkasira naman ng mga internal parts ng motor, maabot naman yan ng mga 10 years, minsan maabot pa ng 15 years, depende sa paggamit mo, no? Pero yung ganitong motor naman kasi, kung bibilin mo yan, wag mo na siyang ipang araw-araw kasi nga, wala na siyang halos makakapareha. Wala na siyang yung pang after sale support. Yung pagka-distinct ng motor na to, ito yung dahilan kaya ako bibilin to. Kasi nga, wala ka nang makikitang ganito halos sa mga kalsada. Ikaw na lang. So, hindi mo na kailangan mag-modified ng motor. Para lang magkaroon ng sariling identity yung o karakter ng motor mo. Kasi, ayan upside down telescopic. Yan po. Ito rin yung nagpaangat sa kanila noon. Among other brands na naglabasan sa market, alam ko ito lang yung naglabas ng upside down telescopic fork. So hindi ko lang alam sa mga China brands kung meron. Pero sa Big 4, yung mga kilalang brand ng motorsiklo, lalo na Japanese, ito talaga upside down. Maganda yung navigation mo dyan. Syempre, ang impact niyan sa suspension, hindi siya masyadong matagtag. At alam nyo ba, ngayon ko lang talaga mas malapitan itong motor na to. Nakita ko na napaka basic lang ng mechanics ng motor, fuel injected to, kaya tingin ko mababa lang din ang maintenance. Tingnan mo naman, andyan na yung kanyang ignition, kasama na yan, integrated na po dyan. Yung tangke nito maabot na mga 10 liters, so malayo-layo na rin matatakbo mo dito. Tapos yung susian nandito malapit sa tangke, talagang empty. Kumbaga bunso sa mga empty series ng
Yamaha to. Sa pormahan niya naman, talagang maganda. Etong gulong, ayan oh, nakita niyo na ba yung size? Ayan po yung size ng gulong niya. 17 po yan harap at likod. Siyempre mas malaki yung sa likuran. Ayan oh, apaka-sexy. Saka malalim yung upuan niya mga bossing. Meron tong 5-speed manual transmission. At sa tingin ko ito din yung makina ng Sniper 150 noon na 5-speed manual transmission. At nagkakaiba lang ng body frame saka geometry. Saka isa pa sa nagpaganda rito sa motor na to, yung Delta Box alloy frame. Nakikita niyo yung frame na yan? Pinagmamalaki ng Yamaha yung Delta Box frame na yan. Tingin ko naman napakatibay at napakasolido. May mga pailan-ilan na nakikita ako na ganito TFX sa kalsada na lumang-luma na talaga, no? Pero hanggang ngayon nakakakita pa rin tayo niyan. Na katunayan na talagang nag-i-exist at siguro may mga cold followings din to sa Facebook. Siguro doon makakatulong sa iyo sa paghahanap mo ng pyesa kung sakaling mangailangan ka. Nung sinampahan ko to, halos abot ko naman siya dahil nga medyo malalim nga yung upuan, saka medyo makipot lang, hindi siya malapat kagaya ng mga scooter. Nasampahan ko siya. Ang height ko naman is 5'5", at ang inseam height ko hindi ko lang alam yung inseam height ko, pero naabot ko naman siya sa 5'5", no? So hindi naman ako hirap. Tingin ko madali ko lang siyang mamamaneobra, magagamit o magagamay. So kung gusto mong kunin tong TFX 150, nagkakahalaga ng 142,900 cash yun. Pero pwede ka rin mag-installment dito. At kung gusto mong kunin, kontakin mo lang ako, PM mo ako, message mo ako rito. Ako nang bahala mag-assist sa'yo. Kasi meron akong commission dyan. So meron pa akong nakita dito, kung gusto mo talaga ng distinct na motor, wala kang kagaya, meron dito 0250. So nakaano naman siya, on and off-road na motor. Kung gusto mo lang naman maganda rin to. Saka may ginawa akong video nito mga bossing, nandun yung mga specs niya, saka presyo. At dito yan mga bossing sa Dasmariñas, Zone 1A, Emilio Aguinaldo Highway lang po ito. Kung papunta kayo ng Dasmariñas, bandang kaliwa po siya. Yamaha store po ito. Distinct na rin to mga bossing kasi discontinue na rin tong Zero. Pero hindi ibig sabihin nun hindi matibay yung makina niyan. Kumbaga, may mabibilang ka pa rin pyesa niyan. Nag-exist pa naman ng Yamaha Kumbaga, syempre, yung mga gantong motor na ino-offer ko sa inyo, ito po pwede mong gawing personal bike. Yan, magandang term yun. Kumbaga, hindi mo siya gagamitin pang araw-araw, kumbaga pang weekend rides mo, pwede siya. Lalo na yung mga distinct na motor na kagaya nito, iingatan mo na to Kasi wala ka nang makikita sa iba, wala ka nang makikita. Kasi discontinued na to.